Nakapagtala ng bagong kaso ng Mpox ang Pilipinas ayon sa Department of Health. Ito raw ang pang-10 kaso ng sakit sa bansa at una mula noong December 2023. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang mga sinabi ng DOH tungkol dito sa bagong kaso ng Mpox? Ruth, isang 30 taong gulang na lalaki mula sa NCR ang pinakabagong kaso ng Mpox dito sa bansa. Pero paglilinaw ng DOH, hindi ito ang kauna-unahang kaso ng virus dito sa Pilipinas. Sa katunayan yan, ito ang pansampung kaso ng Mpox simula pa noong December 2023. Kahapon daw ito na-detect pero noong nakaraang linggo pa itinuturing na suspected case. Nilagnat daw ang pasyente saka nagkaroon ng rashes sa mukha, likod, batok, dibdib, diyan, singit, palad at talampakan. Ang rashes o pantal na nagtutubig ay maaaring tumagal ng hanggang 4 na linggo. Nagsasagawa na raw sa ngayon ng mga otoridad ng contact tracing para malaman kung paano at saan nakuha ang sakit. Ayon pa sa DOH, nakakasalamuhan ng mga dayuhan ang pasyente sa kanyang trabaho. Nakukuha ang Mpox sa close and intimate contact sa taong may virus o kung mahawakan ang mga gamit nito. Pero may iwasan naman daw ito sa palagi ang paghuhugas ng kamay. Agad daw magpakonsulta sa dermatologist kung makakita ng mga butlig sa katawan kaysa magpunta sa emergency room kung saan maraming pasyente. Sa ngayon ay wala pang gamot sa Mpox at tanging mga sintomas lang gaya ng lagnat at pananakit ng katawan ang magagamot. Sa kabila nito, nilinaw ng DOH na hindi rin kailangan ng quarantine facility dahil maaaring magpagaling lang sa bahay ang taong may Mpox ng hanggang 3 linggo. Aminado naman ng ahensya na posible pang madagdagan ng kaso sa bansa. Kaya bukas, maglalabas sila ng updated na guidelines tungkol sa sakit at kung paano ito may iwasan. Noon lang nakaraang linggo nang ideklara ng World Health Organization ng Mpox bilang isang global public health emergency. Pinakamarami ang kaso nito ngayon sa Africa na may 17,000 suspected cases na sa buong kontinente. Higit 500 na kumpirmadong nasawi sa Africa dahil sa Mpox. Bago nito, ang COVID-19 na nagdulot pa ng pandemya sa buong mundo, ang huling sakit na isinailalim ng WHO sa pinakamataas na alert level nito. Ruth, paalala pa rin ng DOH sa publiko, ugaliin yung madalas na paghuhugas ng kamay para makaiwas sa virus na ito. Ruth. Gerard, binanggit mo dyan sa partikular na kaso, nagsasagawa na itong DOH ng contact tracing. No? Pero in general, ano pa ba yung iba pang ginagawa ng DOH para malaman kung sakaling may iba pang kaso sa ibang lugar sa bansa? Ruth, sa ngayon ang sinabi ng DOH ay pinaigting na nila yung testing para mas ma-heighten yung surveillance at pagmomonitor ng kaso ng nitong Mpox dito sa Pilipinas. So kanina, sinabi rin ng DOH na may mga public hospitals kung saan pwedeng magpunta yung mga taong inaakala nila na meron sila nitong virus ito para doon sila magkuha ng specimen at magpakonsulta na rin sa doktor. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.